akong gubat na napuntahan, pero ang biyaheng ito, katuparan ng isang matagal ng pangarap. Magtutungo ako sa pinakamalawak, pinakamayaman, pero sinasabing isa sa pinakadelikadong gubat sa buong mundo. Limang oras ang biyahe sa bangka mula sa syudad ng Manaus, Brazil, papasok sa kagubatan ng Amazon. Ang Amazon River ang pinakamalawak na ilog sa buong mundo. Mistulang dagat sa laki ang tubig na aming tatahakin. Makalipas ang ilang oras, napasok din namin ang gubat. Napasok na natin yung isang parte ng Amazon River. Ang tawag nila dito, the flooded jungle. Kasi kapag November hanggang June, tumataas talaga yung tubig dito. Rainy season nila, binabaha yung buong jungle, yung buong tropical forest. Kaya siya nagkakaroon ng tubig. Pero pagdating ng July, bumababa yung tubig. Tapos dry na dry nito, parang karaniwang gubat. Libo-libong klase ng puno at halaman ang makikita sa Amazon jungle. At ang higante ng gubat, tumambad sa aking harapan. Yung tawag daw dito sa punong ito, ceiba tree. Ito daw yung pinakamalaking puno dito sa Amazon River. 600 years old daw ito. Wow! Ang Amazon ang pinakamalaking tropical rainforest sa buong mundo. Kalahati ng taon, nakalubog ito sa tubig ulan. Kaya di nakapagtatakang tahanan ito ng mahigit 2 milyong iba't ibang klase ng insekto. Kung mapapansin ninyo, yung tubig dito, napaka-still niya. Hindi siya halos gumagalaw. Para nga siyang salamin eh. Makalipas ang ilang minuto sa malasalaming ilog, unti-unting nagbago ang kulay ng tubig. Naging kulay kape ito, indikasyon na napasok na namin ang Rio Negro o itim na ilog sa salitang Portuges. Ang Rio Negro ang tahanan ng mga kinatatakutang isda, ang pirana. Ang Amazon hindi lang kilala para dun sa mga exotic animals na makikita sa kanyang kagubatan. Kilala rin siya para sa kanyang tubig kung saan merong makikita kang mga buwaya at may makikita ka rin daw mga pirana. Yung mga isda na matatalas yung ngipin na kumakain daw ng mga tao. The only assignment. Okay. And then kinakain ng mga katutubo sa Amazon ang mga pirana. Ngayong araw, susubukan naming mangisda. Oo, may nahuli ata. I missed it! May nahuli ako eh. Makalipas ang ilang oras, nakahuli rin kami ng pirana. Maliit sa unang tingin pero matalas pala ang ngipin. But not in the teeth. Wait.
Oh my God, oh my God. So ito baby pa lang to, pero kapag lumaki to, doble nitong size nito. Marami na raw na disgrasya sa parting ito ng Amazon. Aksidenteng nahulog sa tubig at nakagat ng mga pirana. Sa gitna ng aming pangingisda, may higanting lumitaw mula sa tubig. Ayon sa mga katutubo ng Amazon, nagpakita raw sa amin ang pink dolphin ng Rio Negro. Usually, yung mga dolphins, nakikita natin yon sa ilalim ng dagat. At kulay gray sila, di ba? Nakikita natin yan sa mga pelikula. Pero dito sa Amazon River, meron din palang mga dolphins dito. Pero ang kulay nila, kulay pink. Kasi fresh water nga dito. Iba yung kulay ng mga dolphins dito. Pwede daw kaming maligo at mag-swimming kasama nila. So, wish me luck. Kabado ako sa unang lusong ko sa tubig. Maitim kasi ang tubig, halos di mo makita kung ano ang nasa ilalim. Matapos ang ilang minuto, nagpakita rin ang mga higante ng Amazon River. Pero matapos ang ilang minuto pa, nasanay na ako sa mga maamong higanting ito. Ang kinis ng balat! Nice! Pero nakakatakot yung pwesto ko kanina kasi ang lakas niyang mag-kick ng ganon. Pink ang kulay nila dahil sa mga maliliit na ugat na makikita sa kanyang balat na lalong namumula kapag sila'y natutuwa. Kumpara sa mga dolphins sa dagat, mas mahaba ang nguso ng Amazon River dolphin. Mas mahirap kasing kumuha ng pagkain sa ilalim ng ilog. Bukod dito, mas matalino rin sila. Ang Amazon pink dolphin ang pinakamatalino sa lahat ng mga freshwater dolphin sa buong mundo. Ang utak nito, mas malaki ng 40% sa utak nating mga tao. Pero sa kasamaang palad, ang Amazon pink dolphin rin ang pinaka-endangered sa lahat ng dolphin sa buong mundo. Marami sa kanila namamatay dahil sa langis at polusyon at ang ilan nabibingi dahil sa ingay ng motor ng malalaking bangka. Sa Amazon din matatagpuan ang pinakamaraming klase ng hayop sa buong mundo. Marami sa mga ito, dito lang sa Amazon matatagpuan. Maya-maya pa, isang kakaibang hayop ang nakita namin sa mga puno. Mahaba ang kamay at braso na parang unggoy, pero puno ng balahibo na parang oso. Isa ito sa mga animals na talagang very priced dito sa Amazon. Talagang inaalagaan ito ng mga tao dito. Parang talagang bawal kainin, bawal hulihin. Yung iba, pwedeng hawakan, pero basta kailangan ibabalik mo siya. Can I hold it like here? Oh, cute niya! It's so cute! Para siyang stuffed toy. Para siyang stuffed toy. Ang tawag dito ay sloth. Sa family daw siya ng mga koala bears. Ang distinctive character nito, napaka-bagal niyang kumilos. Tapos, magaling siyang kumapit sa mga sa mga puno kasi tingnan mo naman yung kanyang nails, oh. Makalipas ang ilang minuto lang, kinuha na sa akin ng katutubo ang maamong sloth. Kailangan na raw itong ibalik sa puno at hayaang manahimik. Sa lawak ng Amazon, inabot na kami ng dilim sa gitna ng ilog. Medyo madilim na, lumubog na yung araw. Ang sabi ng guide natin, dito na daw tayo magpapalipas ng gabi mismo sa loob ng jungle ng Amazon.
Hindi ko lang alam kung saan tayo matutulog kasi puro tubig dito eh. We're going to sleep here? We're going to sleep here? Naghintay akong dalhin kami sa isang kubo para makapagpahinga. Pero lalo pa kaming dinala ng mga katutubo sa pusod ng gubat. Hindi ko alam ang iisipin ko noong mga panahong iyon. Handa nga ba akong matulog sa gitna ng gubat ng Amazon? Here? In the water? In the water? Water? Sanda. Madilim, masukat. Ang ibang parte, lubog sa tubig. Di mo alam kung ano ang nagtatago sa ilalim nito. Ito ang itsura ng Amazon sa dilim. At dito kami magpapalipas ng gabi. We're going to sleep there? Tudo bom? Aí, tudo bem? Okay. Maca. Okay, so mukhang dito tayo matutulog. Precisa deitar? No roof? No roof? Não, Lu. No roof. Não chove hoje. Okay. Just this. Sim, certeza. Okay. So, magduduyan daw tayo. Okay. Quer deitar? I try? Mika, Mika. Okay. Ok. Okay, like a baby. Pronto. Não problema. No problem. Are there snakes? Não problema. No problema. Bagamat ilang ulit niyang sinabing no problem, di nito napanatag ang aking kalooban. Sa lawak ng Amazon at sa dami ng mga hayop dito, marami na ang nakagat, na disgrasya at naligaw o nawala sa Amazon. Ito ang unang beses na matutulog ako sa gitna ng gubat na duyan lamang ang gamit. Walang anumang dingding o sapin. Because in the ground is too many ants. If you sleep in the ground, the ants and the ticks gonna eat you. Pero hindi lang langgam ang dapat katakutan sa Amazon. How about snakes and the Snake jaguar? is supposed to be from around this area. Oh my god. Yeah. And jaguar? Jaguar also, because this is the Amazon rainforest, 100%. Are they going to attack us? They're not allowed, but if they are hungry, no, Who can, knows? can attack. Who knows? Agad kaming naghanap ng kahoy para gumawa ng apoy. Cobra. Bukod sa aking eyewitness team, may nakasabay din kaming 4 na lalaki, 3 taga-Europa at 1 Amerikano. Lapit na! It's so difficult. Apoy ang pinakaimportanteng bagay sa gubat. Bukod sa gamit ito pang ihaw ng pagkain, pampainit din ito ng katawan at proteksyon laban sa mga hayop sa paligid. Nang lumaki ang apoy, nagsimula na kami sa pagluluto. Won't it be overcooked? Habang isang katutubo naman sa Amazon jungle ang nagsaing ng kanin. Yung kanin nila, merong sibuyas, may carrots, tapos ito nilalagyan ngayon ng kamatis, tsaka parang nilagyan na nila ng mantika. Pero iboboil nila to na parang normal na pagsasaing natin. Makalipas ang ilang minuto, handa na ang aming hapunan. Inihaw na manok at kanin Amazon style. Enjoy your meal. Thank you! Enjoy your jungle meal. Made in Brazil. So you are quite careful. Yes, we are comparing the fish. Palibhas ay walang pinggan, ginawa nilang plato ang sagwan. Ang kutsara naman,
It's like this. Eat like this. Sa aming gutom at pagod, naubos namin ang 2 buong manok ng hapunang iyon. You want some more? Pero sa gitna ng masaya naming kainan at kwentuhan, tila may gustong makisalo. Oh my God! Saan? Oh my God! Crocodile eyes! Ayun o, yung umiilaw. Ayun o, nakikita mo yung ilaw? Hindi. Ayun o, yun o, yung ilaw na yun o, kikita mo? Sa tabi ng pampang, isang nagbabagang tuldok ang aking nakita. Ilang beses na akong gumawa ng dokumentaryo at alam kong mata ng buhaya ang nakikita ko. Yung bilog na yon, mata yun ng buhaya. Ganyan talaga yung mata ng buhaya kapag gabi. Para siyang pula na glowing. Hey! Don't go near the crocodile. Hindi ko alam kung bakit bigla na lamang lumusong sa tubig ang kasama naming katutubo. Walang takot niyang tinahak ang tubig papalapit sa nagbabagang mata ng buhaya. Yeah, no. I still have a bit of the burning scars from that. Maya-maya pa, nawala na sa aming paningin ang kasama naming katutubo. Carlo, please. Makalipas ang ilang minuto, umahon din ito. May hawak ng Oh, it's a baby! It's a baby crocodile! So this one is It's a caiman. this is a caiman. Yeah, this they call in English Okay. speckled. Speckled caiman. Speckled caiman. bagamat bata lang ang caiman na nakita namin, napakatalas pa rin ng ngipin nito. So yung nakita natin ay caiman na mga 5 years old pa lang. Pero lumalaki daw yung caiman up to 2.5 meters. Yung 2.5 meters. 2.5 meters. Is it bigger than me? It can be bigger than me? Yeah, definitely. It's like you plus like 80 centimeters. Okay, so mas malaki sa akin. Mountain. Medyo nakakatakot ata yun. Ang tanong, kung merong batang buhaya, nasan kaya ang kanyang ina? Hindi malayong umaaligid lang ito sa tabi-tabi. Kaya dali-dali naming binalik sa tubig ang maliit na buhaya. Para matanggal ang aming kabat, tinulungan namin ang mga katutubo sa paggawa ng lokal na bersyon nila ng lambanon. Good. Cheers! Keep it here. Cheers! Pero anumang tapang ng alak, di pa rin ito tinanggal ang kaba sa aking dibdib. Yes. Makalipas ang ilang oras, nagdesisyon na kaming matulog sa aming mga duyan. Iisang dasal, sana malagpasan namin ang gabi. Ginising kami ng malalaking patak ng ulan kinabukasan. Bagamat taglagas ngayon sa Brazil, walang pinipiling panahon ang ulan sa Amazon rainforest. Dahil basa ang mga kahoy sa paligid at pati mga kagamitan namin ay basa rin, hindi na kami nagkaroon ng pagkakataong makapagluto ng almusal. Biskwit at nilagang itlog na lang ang aming pinagtiyagaan. Goiabada. Bakit ngayon lang nagdadatingan yung mga lamok? My lunch is midday. Pagkatapos ng almusal, larga na ulit kami. Si Cobra, Rambo at Jacare ang mga kasama namin sa paglilibot sa gubat ng Amazon. Lahat sila, mga miyembro ng tribo sa Amazon jungle. May mahigit 100 tribo na nakatira sa loob ng gubat ng Amazon. Sa yaman ng kalikasan dito, kumpleto na raw lahat ng kailangan mo para mabuhay. Off the mouth.
kapag naubusan ka na daw ng tubig dito sa Amazon, basta kumuha ka lang nitong ugat na to, cut mo lang siya ng ganyan. Nagsistore kasi siya ng tubig doon sa loob ng kanyang ugat. So pag ginanon mo, natural siya na may lalabas sa tubig. Sarap! Parang mineral water. Oh, pag naman tawid mo eh. Good? Para mabuhay ka sa Amazon, kailangan daw kilala mo ang iyong paligid, pati ang mga hayop na nagsisilbing iyong kapitbahay. Maraming iguana dito sa Amazon. Yung mga, oh my God! Oh my God! Yung Satere Indians, yung isa sa mga tribo dito sa Amazon, kinukuha nila yung mga malalaking mga iguana na yon. Minsan kinakain nila. So, usually yung mga iguana kapag umakyat dun sa puno, pag nakikita nilang may kukuha sa kanila, tumatalon sila sa tubig. Pero ito, yung isang native dito, kinuha niya talaga from the water. Dinossauro! Oh my God! Pag-ahon ng aming mga kasama sa tubig, isang malaking galos ang napansin ko sa kamay ng Amerikanong si Ricky. Its claws are very long, And so it scratched me here and here. I have to hold this. Hold the neck. Hold the neck. It's pretty tame. Okay. Ang sabi nila, ito daw ay galing pa sa pamilya ng mga dinosaurs. So kung titingnan mo siya, meron siyang mga matatalas na spines dito, tapos napakakapal nung skin niya, tsaka napakatalas ng kanyang mga claws. Bagamat gustong kunin at iuwi ng mga kasama naming katutubo ang iguana, agad naming pinabalik ito sa puno. Kabisado ng mga katutubo ang pasikot-sikot sa Amazon jungle. Paano'y di lang nila ito tahanan, dito rin sila kumukuha ng gamot at pagkain. Kasama rito ang boa constrictor na nakita naming nakapalupot sa itaas ng puno. The head's there. Head's. Para sa mga kasama kong katutubo, pangkaraniwan na ang ganitong mga eksena. Ang sawa kasi ay isang hayop na di lamang kinakain ng mga tribo dito, ginagamit rin nila ito para sa medisina. You eat it? Yeah. The tribes here, the tribes Yeah, and the here. tribe is here in the 80s. The tribe eat the alligators, anaconda, snake, boa, right? They eat it. Monkeys. This is survival. Sa isang bahagi ng gubat, nakilala namin ang Satere Maui Indians. Isa sila sa mga tribo sa Amazon jungle na gumagamit pa rin ng mga gamot mula sa langis at buto-buto ng mga hayop. Kilala rin ang Satere Maui Indians sa kanilang pambihirang tukandera ant ritual. Sa loob ng 10 minuto, kailangang ipasok ng batang lalaki ang kanyang kamay sa isang glove na may nakatahing mga tukandera o bullet ant. Ang pinakamalaki at pinakamasakit kumagat sa lahat ng insekto sa buong mundo. Sa tindi ng kagat ng bullet ant, para ka raw tinamaan ng bala sa sakit. Kapag nalagpasan ito ng batang lalaki, saka pa lang siya maituturing na binata. Sa unang tingin, animoy walang pinag-iba sa mga katutubong Pilipino ang mga tribo sa Amazon. Tulad ng ating mga katutubong Aita at Mangyan, nakakabit rin sa kalikasan ang malaking bahagi ng kultura ng Satere Maui Indians. Pero tulad rin ng mga tribong matatagpuan sa Pilipinas, unti-unti na rin nagiging moderno ang mga tribo sa Amazon jungle.
Dumating na rin sa kanila ang kuryente, edukasyon at iba pang teknolohiya. Nagbabago na rin ang hangad at pangarap ng mga bata. Sa labas ng Amazon jungle, isang higanting semento ang makikita sa gitna ng tubig. Isang tulay na magdudugtong sa Amazon jungle sa syudad ng Brazil at isa sa 10 mga bansang naghahati-hati sa malawak na kagubatan. Sa isang banda, mainam daw ito para mas madaling mailabas sa syudad ang mga produkto ng gubat. Dahil sa tulay na ito, mas mapapadali raw ang pagpasok ng tao sa Amazon jungle. Pero ano nga ba ang tunay na hatid ng tulay na konkreto sa payapang paraiso? Ilang araw lang akong namalagi sa malawak na gubat ng Amazon. Pero sa maikli kong pagbisita sa paraisong ito, marami akong natuklasan di lamang sa kalikasan, kundi pati sa aking sarili. Sa loob ng Amazon, manliliit ka sa laki at lawak ng kagubatan. Mararamdaman mong ang tao ay isang maliit na parte lamang ng malawak na kalikasan. Hindi tayo ang hari sa mundong ito. Kahati lang natin ang hayop, halaman at insekto. Hindi tayo hari, kundi kahati sa isang malawak na paraiso. Mula sa Brazil, ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.